oras na ito ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na para makapag-worship sa Kanya. At sa oras na ito mga kapatid ay hindi lamang isa o dalawa o tatlong ating marinig na mga preacher dito sa Montalban na talagang ito'y biyaya sa atin ng Panginoon na pinagsama sa isang gawain na talagang tayo ay mabusog sa Kanyang mga salita. At sa oras ito mga kapatid, sapagkat ito'y isang biyaya, isang blessing sa atin, kaya huwag natin itong sayangin sapagkat ito ay talagang isang pagpapala sa atin na ibinigay niyo sa atin na sa oras na kaya nga ating buksan ang ating mga Biblia o sa ating mga cellphone o kung nga ay makita niyo sa oras na ito yung kahalagahan ng kanyang mga salita. Sapagkat dito na sa oras na mga kapatid, pinagkikita niyo sa atin na kailangan natin magpagtibay sapagkat ito ang salita niya. At atin itong simulan sa Isaiah chapter 9, verse 1. Akin pong itong babasahin mga kapatid. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na sa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Naphtali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa, ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Iyong pinaramis ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harapan mo, gaya ng kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ang samsam. Sapagkat ang pamatok ng kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas ng pagpapahirap sa kanya ay iyong sinira na gaya sa araw ng Midlan. Sapagkat lahat ng sandalyas ng naglalakad ng mandirigma at ang mga kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Sa verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At sa verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan na hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag, upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isa sa gawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. At muli, ito pa ang salita ng ating Panginoon, at sa oras na yan ay talagang ipinapakita niyo sa atin ang kahalagahan ng kanyang mga salita, sapagkat dito ay talagang sa ating binasa mga kapatid, ay dyan nakapaloob yung masasabi natin na yung nakapaloob dyan yung kapanganakan ng prinsipe ng masasabi natin ng kapayapaan. Dito mga kapatid, ito ay bagay na napakahalaga sa atin sapagkat dito ay nagsimula yung masasabi natin na the Messiah lands. So dito pinapakita niya yung kanyang na first mission na talagang masasabi natin worldwide from Galilee. So ito yung masasabi natin na ito yung yung pagsakatawang tao ng Diyos kay Hesus Kristo. Ito yung masasabi natin the incarnate of Christ. Kaya nga dito sa oras na ito mga kapatid ay dapat natin mapagtibay sapagkat dito ay pinapakita niya sa atin napakahalagang bagay sa oras na ito ay yung kanyang pinapakita sa atin sapagkat dito ay pinapakita natin sa Isaiah chapter 9 verse 1. Ito yung masasabi natin sa ating binasa, ito yung masasabi natin na
Jesus brings light by preaching in Galilee. So ito yung pinapakita sa atin. Kaya nga, dapat natin ito mapagtibay sapagkat dito sa oras na to ay dapat natin makita ang talagang nung dumating sa kanila sapagkat pinapakita sa chapter 9 verse 1 na talagang kung atin itong babasahin. Sa gayon may ay hindi sinabi niya gano'n na magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis ng unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at ngunit sa uling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat ng lupain ng kabila ng Jordan at Galilea ng mga bansa. Dito mga kapatid, ito yung umpisa pa lang na sa oras na to ay siya nagpakita ng talagang liwanag sa tagpong ito. Kaya nga dito ay pinapakita niya yung salitang ito na gagawin ng maluwalhati ang daang patungo sa dagat or will be filled with glory. Kaya nga mga kapatid dito na sa oras na ito ay yung bagay na siya ay maghahatid ng liwanag by preaching in Galilee. So dito ay pinapakita niya sa atin. Kaya nga dito ay dapat nating makita na sa oras na ito na itong sa ating panimula pa lamang ito. Kaya nga dito sa Matthew chapter 4 ating tumbuksan mga kapatid. Sa Matthew chapter 4, verse 12, sinabi niya rito na nang magbalitaan ni Jesus na nadakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Sa verse 17, tingnan natin at mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So dito sa tagpong ito ay talagang dapat nating makita na sa bagay na ito na siya yung pinapakita natin dito na sa oras na ito mga kapatid. So kailangan lang natin ipakita sa ating sarili yung mga nabanggit dito. Kaya nga dito ay ating buksan John chapter 1. Tingnan natin ito mga kapatid. Sinabi niya rito, John chapter 1 verse 5. Akin pong itong babasahin mga kapatid. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi nagapi ng kadiliman. Kaya nga sa verse 8, pinakita niya rin, hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. So ito ay isang panimula pa lamang mga kapatid na dapat natin makita na talaga na dito ay yung pagdating niya. So kaya nga dito sa kanyang pagdating ay nabigyan tayo ng pagkakataon, ng chance. Kaya nga dito ay dapat nating makita na sa oras na ito na tayo ay bumalik sa ating teksto sapagkat dito ay pinakita niya. Okay, sinabi niya rito sa verse 2. Sabi niya rito, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. So, ipinakita sa atin ngayon, sapagkat nung dumating si Christ, na siya ay nabuhay na muli, ito yung daladala niya, yung liwanag doon sa mga nasa kadiliman na pinapakita sa verse 2. Kaya nga dito mga kapatid, kaya nga dapat natin ito mapagtibay sapagkat dito, nasa oras ito ay napakahalaga sa atin. At talagang ito yung dapat nating ipagpasalamat sapagkat ako mismo ay talagang patunay na sa oras ito ay galing sa kadiliman. Kaya nga hindi ko dapat ibaliwala ito. Kaya nga maging ang sa aking sarili ay ako ang tinutukoy ito na sa verse 2. So kaya nga pasalamat tayo na dumating itong liwanag na to sa atin sa oras na ito. Sapagkat tunay na napakabuti niya sa atin. Kaya nga dito na sa tagpong ito ay dapat nating makita ang kalagahan nito nung sa kanyang pagsilang na muli. Subalit, tandaan ninyo na ito'y simula pa lamang. Kaya nga sa susunod na mga topic ay dapat nating makita sa ating sarili na kailangan ay walang duda, walang pag-aalinlangan yung ating pagkilala sa Kanya o yung ating paglilingkod sa Kanya. Sapagkat sa oras na ito mga kapatid ay pinapakita niya sa atin ang kahalagaan nito sapagkat dito, no, sa oras na ito, na sinabi niya, okay, umpisahan ko ito, no, for to us, a child is born. Tandaan niyo, sinabi niya, to us, sinabi niya ng mga kapatid, a child is given. So, sabihin, ito ibinigay niya sa atin, na sa oras na ito.
sa atin, hindi lang sa kanya, hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, sa atin. So kaya niya ibinigay ito, kaya niya ginawa ito, kaya niya kaya siya nabuhay ng muli upang maghatid ng liwanag sa atin. Kaya nga dito mga kapatid, ay dapat nating mapagtibay sapagkat dito ay talagang bagay na napakahalaga sa atin sapagkat dito ay pinakita niya again sa Lucas chapter 1, verse 32. Akan itong babasahin mga kapatid. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Sa verse 76, sinabi niya, 76, at ikaw, ang anak na tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. So dito, sa tagpong ito mga kapatid, ay talagang pinagtitibay niya sa atin na ito yung binigay niya sa atin ang bagay na to, pinakita niya sa atin ang bagay na to sapagkat dito, nasa oras na to ay talagang dapat tayong magpasalamat sapagkat dito, kaya nga ito ay dinala niya sa atin. Pero sa pamamagitan ni Isaiah, pinakita dito ni Isaiah chapter 7 verse 14, mga kapatid, sinabi niya, kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang birhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So kaya nga, Emmanuel, tandaan ninyo, pero hindi ako yun. Ako ay isang masamang tao, lagi natin tatandaan. Dati ako sa kadiliman, subalit sa pangalan ko ay napakaganda. Yung pangalan ko ay talagang hindi ko alam, maganda pala, pero ako ay talagang laman ng makamundo ng araw. Saan ako nakalagay noon? Beer house, casino, babae, lahat, yun ang trabaho ko. Maghatid ng kaligayahan sa mga pinagdadrive ko. Ako sapagkat ako isang tourist guide. Pero dito, napakaganda pala ng pangalan na pinapakita niya. Emmanuel. God is with us. So dito mga kapatid, ipinakita niya na sa atin, pinakita na Isaiah bago tayo pumunta sa chapter 9 verse 6. Ito yung talagang binibigyan natin pagpapahalaga dito sapagkat dito nakapaloob ang lahat na meron siya na hindi basta-basta na siya ay tatawagin natin na wonderful counselor, sabi natin na mighty God, sabi natin everlasting Father, at Prince of Peace. Hindi basta ganun yun. Basta kapag narinig mong ganun, nakala mo ganun lang yun, pero nakapaloob doon. Kaya napagpasalamat tayo. Kaya sinabi dito na isang babae na maglilihi ng mga anak ng isang lalaki. So siya ay batang babae. Wala pa talaga siyang masasabi natin na walang karanasan na sa kahit saan. Subalit nagkaroon siya ng anak. Siya ay ginamit ng Panginoon na pinatutunayan ni Isaiah sapagkat dito nasa tagpong ito ay pinakita niya rin sa atin mga kapatid ang kahalagahan nito. Kaya nga balik tayo sa Isaiah chapter 9 verse 6. Okay, dako na tayo mga kapatid dito sa tagpong ito ay dapat natin mapagtibay sapagkat dito nasa oras na ito ay yung kanyang masasabi natin itong basahin muli sa verse 6 sapagkat Isaiah chapter 9 verse 6, sinabi niya rito mga kapatid, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala mahatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So dito, nasa kanya na lahat. Ibinigay na sa kanya ng lahat ng Panginoon, kaya nga ano pang hanapin natin? Nasa kanya ng lahat na sinasabi dito na nasa oras nito yung pagiging wonderful counselor. So kaya nga ito yung unang bahagi. Unang bahagi na dapat natin mapagtibay, ano bang pagkakaalam niyo na wonderful counselor? Marami sa atin na ngayon nasa tumatakbong politika na counselor pero hindi sila wonderful. Pero dito ay pinapakita sa atin mga kapatid, siya talaga itong tinutukoy natin. So ano ba ang nakapaloob dyan? Ano ba ang alam natin dito? Dito ay pinapakita niya sa atin, mga kapatid, bilang wonderful counselor. Sinabi niya rito na is one.
who is able to make wise plan. Ibig sabihin, siya yung gagawa ng matalinong plano bilang wonderful counselor. Kaya nga dito tayo Siya ang may gawa nito. Sinabi niya rito na wonderful counselor na talagang pinapakita niya dito sa atin na sa oras ito. Kaya nga, to make wise plan. Dito pinapakita niya, again, sinabi niya rito sa Isaiah 11 verse 2, atin itong basahin mga kapatid, sinabi niya rito na, at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ang unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng pamahala, ang kaalaman at ang takot sa Panginoon. So nasa kanya yan bilang wonderful counselor. At dito ay pinapakita sa atin na yung the Spirit of the Lord, empowered by the Spirit, wisdom and understanding for leadership, counsel, and might to carry out His wise plan, knowledge, and the fear of the Lord for holiness. So ito yung ipinakita niya sa atin bilang wonderful counselor. At dito ipinapakita niya sa atin na sa oras ito, kaya nga dito ay pinagtitibay natin bilang wonderful counselor, kailangan natin mapagtibay sapagkat dito ay pinakita niya sa Exodus. Tingnan natin ito mga kapatid. Exodus chapter 3. Tingnan natin ito mga kapatid. Sinabi niya rito na Exodus chapter 3 verse 20. Akin pong itong babasahin. Kaya't aking iniunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto sa mamagitan ng lahat kong kababalaghan ng aking gagawin sa gitna ng niyon at pagkatapos papahintulutan niya kayong umalis. So ito yung nagpapakita niya ng supernatural na sign na ginamit niya bilang wonderful counselor. At dito ay pinakita niya sa atin mga kapatid sapagkat dito ay this is image of God's power na working in the world to save these people. Kaya nga napakahalaga nito. Bilang wonderful counselor, kaya nga hindi basta-basta ito. Ito yung pinapakita niya sa atin. Kaya nga, maging sa 2 Samuel, tingnan natin ito mga kapatid. Sinabi niya sa 2 Samuel, verse 16. Akin pong tingnan ito mga kapatid. Second Samuel verse 16, Second Samuel 16 verse 23, tingnan natin to. Nang mga araw na iyon, ang payong ibinigay ni Ahithophel ay para na rin isang tao ay sumangguni sa salita ng Diyos. Kaya lahat ng payo ni Ahithophel ay pinapahalagahan maging ni David o ni Absalom. So dito ay pinakita sa atin mga kapatid yung advice and suggest na ipinapakita sa atin na sa oras ito yung difficult task o talagang napakahirap na trabaho. Dito ay pinapakita sa atin na sapagkat dito ay yung bagay na talagang pinagtitibay sa atin sapagkat dito sa oras na sa ating binasa, yung dalawang bagay na yan ay sa Exodus 3:20 at sa 2 Samuel 16:23 ay magagawa lang yan in which he can succeed only with the help of the Lord. Ito yung pinapakita sa atin. Kaya nga, hindi natin magagawa ang isang bagay kung wala siya at kung wala yung kanyang pagiging wonderful counselor. Kaya nga dito, ito yung papakita sa atin na siya yung masasabi natin na hindi basta counselor, kundi wonderful na talagang ito yung pinapakita niya sa atin. Kaya nga yan yung unang bahagi. Kaya nga yung point dyan ay talagang hindi niya ito magagawa kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya nga dito ay ayan yung unang bahagi mga kapatid na pinapakita sa atin sapagkat dito yung wonderful ability to work supernatural sign na kanyang ipinakita na sa oras nito. Kaya nga mga kapatid, dako tayo sa pangalawa sa ating teksto sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sinabi niya rito na sa oras nito yung kanyang pagiging
mighty God. So kaya nga dito, yung mighty God, akala mo, ganun lang yon. Kaya nga madalas natin marinig yan, pag sinabing mighty God, so alam na daw nila, pero hindi nila alam yung meaning. So dito mga kapatid, ipinapakita niya sa atin sa oras na sapagkat dito yung a title of the Lord Himself, sa Kanya ito nanggaling sa oras na sapagkat siya yung mighty God, siya yung masasabi natin na siya yung a child is born na binasa natin kanina. Siya rin yung masasabi natin na the incarnation. Sino ba siya? So, ito na yan, tinutukoy na natin. Siya si Jesus Christ was called mighty God. Siya itong tinutukoy natin. Siya yung mighty God ngayon na nagpapaalala sa atin, na nagbibigay sa atin ngayon na sa pamamagitan nito na siya si Jesus Christ. So kaya nga may duda pa ba tayo na siya ay mighty God, na siya ay talagang si Jesus Christ. So kaya nga hindi mo basta-basta sabing mighty God na kung sino siya. Dito ay pinapakita niya na siya si Jesus Christ was called mighty God. Kaya nga mga kapatid, dapat natin itong bigyang pagpapahalaga sa oras sapagkat dito ay pinapakita niya sa atin, siya yung the incarnation na tinutukoy natin ito, siya yung si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, dito na sa tagpong ito ay mas pagtitibayin natin yan at bibigyan natin ito ng mas magandang paliwanag sapagkat sinabi niya rito bilang mighty God ay buksan natin ito mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 10, tingnan natin ito mga kapatid. Sinabi niya rito, Deuteronomy chapter 10, verse 17. Akin pong itong babasahin mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Nasa verse sa 20, sinabi niya na matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Maglingkod ka sa Kanya at sa Kanya ay manatili ka at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay sumumpa ka. Sa verse 21, sinabi niya, siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na gumawa para sa iyo ito mga dakila at kakilakilabot ng mga bagay na nakita ng iyong mga mata. So dito ay pinakita niya sa atin na talagang tunay na napakabuti niya sa atin sa oras nito sapagkat dito bilang wonderful counselor na pinakita niya sa atin na bilang masasabi natin na mighty God ay itong bagay na to ay hindi mo dapat pwedeng baliwalain sapagkat dito pinagtitibay niya sa atin yung kanyang bagay na pinapakita rito yung pagiging masasabi natin yung mighty God, yung kanyang pagiging wonderful counselor, so lahat yan, pinapakita niya sa atin. So kaya nga dito sa oras na to, yung pinapakita niya sa atin, yung bagay na to, ay dapat pa nating mapagtibay. So anong meron sa kanya na binasa natin? Sa Deuteronomy 10 verse 17, 20 to 21. Siya yung Diyos na talagang dapat mong purihin, dakilain. Siya yung talagang dapat mong sambahin. Siya yung talagang pinapakita rito. Kaya nga yung point dito mga kapatid, mas dapat mo pa ito mapagtibay. So meron tayong gagawin dito. Hindi po pwedeng narinig mong ganyan, wala kang gagawin. Kaya nga dito sinabi niya sa Deuteronomy, sinabi niya rito mga kapatid, Deuteronomy 6, sinabi niya rito. Six, 4, and 5, sinabi niya, pakinggan mo o Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Diyos, ay isang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. So ito yung point na pinapakita sa atin, na siya yung makapangyarihang Diyos, na siya mismo ay nagsasabi sa atin, kaya nga, hindi basta ganun lang, so meron tayong gagawin dito. So ito yung kailangan mong gawin, buong mong ibibigay, buong puso, buong kaluluwa, ibigay mo ng buong lakas. So ito yung pinapakita niya bilang wonderful counselor, mighty God. Kaya nga siya yung dapat mong kilalanin. Huwag kung sino man. Kaya nga dito, kaya pinabigyan niya tayo ng talagang lakas ng loob. Nasa oras na ito mga kapatid. Hindi basta-basta yung ginagawa natin paglilingkod sa Kanya. Hindi basta-basta yung
nagpupuri tayo sa Kanya, wala tayong ginagawa. Sinabi niya, paglingkuran natin siya ng buong puso, buong lakas. At dito mga kapatid, napakaganda nito, lalong-lalo na dadako tayo sa pangatlo. Sinabi niya rito yung everlasting Father. Pag sinabing everlasting Father o walang hanggang Ama, eternal Father. So maraming magulang dito. Marami sa atin. Ano bang ginagawa ng mga tatay nyo? Pinagluluto kayo. Pinagluluto kayo ng almusal. Inahatid kayo na kahit saan nyo gusto pumunta. Naghahanap buhay sila sa inyo. Ito yung mga trabaho ng Ama. Kaya nga dito, pero dapat natin makita ang kahalagaan nito sapagkat dito ay yung tatay na talagang masasabi natin na siya yung benevolent. Kasi ito yung tinutukoy natin. Si Jesus Christ ay talagang benevolent and protector. At dito na sa tagpong ito, siya ay mabait, mapagkawang gawa, magandang kalooban. Sa kanya lahat yan eh. Kung hindi ka pa tatay at magiging tatay ka pa lang, so dapat mo paglingkuran yung iyong anak. So ito yung ginagawa niya sa atin. Ito yung siya ay talagang hindi lang siya everlasting Father, kundi talagang binibigyan niya ang lahat, yung the best. Kaya nga, dapat mo mapagtibay. Sinabi niya sa Matthew chapter 9, mga kapatid, dito ay buksan natin. Sinabi niya rito, Matthew chapter 9, verse 2. Akin itong babasahin, mga kapatid. Sinabi niya, dinala nila sa kanya ang isang lumpo at nakaratay sa isang higaan. Na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo na, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ng iyong mga kasalanan. So dito ay pinakita niya siya bilang Ama, bilang Diyos na talagang pinapakita sa atin, bilang makapangyarihang Diyos. Kaya nga, huwag mo itong baliwalain. Nasa oras na yan, sapagkat pinakita niya dyan yung, nakita niya talaga yung bagay na to, makita niya sa kanilang pananampalataya. Sabihin niyan, yung iyong faith. Pinapakita rito, yung pananampalataya. Kaya nga ito yung sagot niya, ito yung tugon niya na, anak, lakasan mong yung loob. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa Mark, tingnan natin ito mga kapatid. Sa Mark, sinabi niya rito, sa Mark chapter 5, tingnan natin ito mga kapatid. Mark chapter 5, verse 34, sinabi niya, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. So sa dalawang pinakita natin illustration, mga kapatid, ay napakahalaga nito para sa atin. Kung hindi mo ito bibigyan ng papapalaga, kung hindi mo ito papansinin, dito ay pinakita niya bilang siya Ama, bilang siya yung the Father of His disciple. Pinakita ito yung ginawa ng Panginoon na Jesus display. Pinakita niya rito yung kanyang pagiging Father sa kanyang mga alagad. So kaya nga mga kapatid, napakahalaga nito para sa atin. Nasa oras na pinapakita niya yung pagiging everlasting Father. Pinapakita niya sa atin na sa oras na ito, sapagkat dito ay yung talagang dapat natin mapagtibay na sa oras na ito, o yung point na rito na pinakita niya bilang siya si Jesus. Ito yung ginawa niya talagang display for His disciple as sa Father. So kaya nga mga kapatid, dapat mong bigyan pagpapahalaga yan sapagkat yung pangatlo na yan ay talagang makikita mo yan sa iyong sarili kung anong ginagawa mo sa iyong mga anak. Na talaga kung paano mo silang paglingkuran, bibigay mo ng buong puso yung ginagawa mo sa kanila. Nandoon yung talagang kabaitan mo, ay yung nandoon yung mapagkumbaba, nandoon lahat, yung talagang pinapakita mo sa kanila yung mapagkawang gawa. So sa ito si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, dito sa pang-apat, ay dapat mong ito mapagtibay sapagkat dito sa oras ito ay yung sinasabi niyang Prince of Peace o Prinsipe ng Kapayapaan. So siya pa rin ito. Kaya nga dapat mo siyang tingnan. Kaya nga kung di mo siya titingnan, kung di mo siya talagang bibigyan ng pagpapalaga, wala kang kapayapaan mga kapatid. Kaya nga dito
sa oras na to, sapagkat dito ay pinapakita niya itong Prince of Peace na to na He is the ruler. O siya yung masasabi natin na pinuno, presidente, o diktador na tinatawag. Kaya nga ito yung pagiging Prince of Peace niya. Ay wag natin itong baliwalain sapagkat dito ay pinapakita niya will bring about peace because the nation will rely o umaasa sa kanya, sa kanyang desisyon. Kaya nga mga kapatid, dito ay pinapakita niya sa atin na sa lahat ng ito, yung kanyang pagkakaroon ng Prince of Peace na dapat mo pagtibay sapagkat kung hindi mo talaga siya bibigyan ng papapalaga ay hindi mo makikita yung kanyang pagiging Prince of Peace. At dito ay nasa oras na ito mga kapatid sapagkat dito ay pinakita niya sa atin. Bigyan natin ito ng mas magandang paliwanag. Kung talagang naniniwala ka sa kanya, na siya yung wonderful counselor, mighty God, everlasting, ngayon ay Prince of Peace. Kaya nga buksan natin ito mga kapatid. Yung John 20, isa lang itong illustration na pinapakita sa atin. Kaya nga dito ay John 20. Basahin natin ito mga kapatid. In John 20, John 20, mga kapatid, isa itong illustration na parang mas mapagtibay mo yung talagang yung pagkilala mo sa wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, ngayon ay Prince of Peace, itong pang-apat. Kaya nga tingnan natin ito. Sinabi niya rito mga kapatid, ito isang illustration. According kay Tomas, sinabi niya rito na John 20 verse 24. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kasi nung tagpong yan ay wala doon si Tomas. Subalit alam naman natin na itong bagay na to ay sinabi sa kanya para malaman niya. Kaya nga dito, nasa verse 25, sinabi dito ng ating salita, sinabi niya to, kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang kamay ang bakas ng mga pako at malagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagliran, ay hindi ako maniniwala. So imagine mo lang, siya si Tomas, isa sa 12 alagad ng Panginoon, ay nag-alanganin, hindi naniwala. Kasama niya ang Panginoon nung mamatay. Kasama niya ang Panginoon na ngayon ay nagpapakita sa kanya na nagkaroon ng muling pagkabuhay, yung kanyang pagiging incarnate. So dito mga kapatid, kaya nga dapat natin itong bigyan pagpapahalaga. Kaya nga dito, nasa oras ito ay kailangan pa niyang ipakita yung bagay na to. Kailangan niya makita yung butas sa pako. Kailangan niyang maisot yung kanyang sa tagiliran, yung pagkakasaksak din na maisot niya yung kanyang daliri. So ang dami niyang sinabi. Subalit alam ng Panginoon ang sinasabi mo. Alam ng Panginoon yung kanyang sinasabi. At nakikita siya ng Panginoon na siya ay walang pananampalataya. Hindi siya naniniwala. Kaya nga dito mga kapatid, tingnan natin to. Sa verse 26, pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Subalit pumasok si Jesus, tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. So dito sa tagpong ito ay nagpakita sa kanya o sa kanila ang Panginoon. Na-imagine, nakasarahan din ang pinto na pero dumating sa Panginoon sa gitna nila at nagsabi ng, ito yung sinabi niya na kapayapaan ang sumainyo. At dito mga kapatid, kaya nga sinabi ko na sa verse 27 at sinabi niya kay Tomas, sa kanyang sinabi, sa verse 25 o sa verse 26, sinabi niya mga kapatid na, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya ka. So bakit alam ng Panginoon yung kanyang sinabi? Wala naman ng Panginoon dyan. Kaya nga i-reply. Inulit ng Panginoon yung kanyang nais. So anong ginawa ni Tomas? Ano ang nasabi ni Tomas? Kaya nga ituloy natin sinabi niya.
Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. So ito yung pinakita niya ngayon, na wala siya nabanggit kundi Panginoon ko at Diyos ko. Kaya dito ay pinapakita sa atin yung faith, yung pananampalataya, sa ating pananampalataya. Pinapakita niya rito mga kapatid. Kaya ang sinabi niya sa verse 29, tuloy natin, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. So, ipinapakita niya sa atin na dapat natin itong paniwalaan bilang siya isang wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Pinapakita niya sa atin na magkaroon ka ng kapayapaan sa iyo, sa ating lahat. So kaya nga, paano mo yan na mas paniniwalaan, paano mo yan mapapanindigan na talagang kung meron ka niyan. Kasi kung wala ka niyan, tingnan mo ito mga kapatid, sinabi niya sa John 14, verse 27, sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, sinabi niya ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag kang mabagabag, o huwag mabagabag ang iyong puso, matakot man. So dito mga kapatid, ano ang pinapakita niya sa atin? Yung magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Don't let your heart be troubled. Ito yung pinaparating niya sa atin. Kailangan walang duda. Walang halong pag-aalinlangan yung ating paglilingkod. Sa Kanya. Sa akin, okay. Sa akin, kasi ako ay wala ako sa kakayahan ng talagang napakahusay, napakagaling na manunulat, napakagaling ng mga preacher. But this word, tingnan natin to. Don't let your heart be troubled. Si Tomas na alagad ng Panginoon, nag-alinlangan, tayo pa kaya? Tayo na tinitingnan niya. Alagad pa ng Panginoon. Pero dito pinapakita niya na sa atin, na sa oras ito, ay ito ibinigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mapagabag ang inyong puso. Don't let your heart be troubled. Ito yung pinapakita niya sa atin. Kaya nga ito sa oras ito, mga kapatid, napakahalaga nito. Nasa oras ito, kaya nga dapat natin mapagtibay nasa lahat ng mga preacher, nasa lahat ng mga ngaral. Kailangan natin bigyang pagpapahalaga sa oras ito, yung kanyang mga salita, sapagkat dito, pinapakita niya sa atin na 2 Timothy chapter 3, verse 16, sinabi niya, okay, lahat, sinabi niya rito, lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. At dito, ipinakita niya sa lahat ito. Sinabi niya, ang sulat ni Pablo kay Timoteo, sinabi niya sa verse 4, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ano yung sinabi niya? Sa verse 2, sinabi niya, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Kasi ito isang paalala sa atin. O bilang masasabi natin bilang mananampalataya o bilang mga masasabi natin na nangangaral, kailangan nandoon talaga yung sakripisyo. Kaya nga dito, sa lahat ng masasabi natin, hindi naman lahat ay nag-aalinlangan, pero dito ay pinapakita niya lang sa verse 3, tuloy natin, sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis na yung bastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga at mag-ipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. So dito ay pinakita niya, mga kapatid, maging sa verse 5, sinabi niya, ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebangelista, ganapin mong lubos ang iyong
ministeryo. So ito yung ibinigay niya sa atin. Ito yung binigay niya sa lahat ng mga ngaral. Kaya nga dito ay dapat nating mapagtibay, mga kapatid dito. Kaya nga dapat mo siyang kilalanin bilang siya yung wonderful counselor, bilang Mighty God o Everlasting Father, Prince of Peace. Kailangan mo na talagang ipakita sa iyong sarili na ibigay mo yung buong puso mong kaluluwa, buong lakas mo, buong pakita mo sa Kanya na sa lahat ng ito na siya yung Diyos, siya yung Panginoon na yung pinaglilingkuran. Hindi ako. Kaya nga mga kapatid dito, nasa oras na ito ay siya yung ating tingnan. Kaya nga sa verse 7, Isaiah chapter 9, verse 7, tuloy natin sinabi niya, ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ng David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katiwiran mula sa panahong ito hanggang magpakailanman. Sasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. So dito mga kapatid, ipinapakita niya sa atin Isaiah chapter 9 na sa verse 7, dito yung bagay na pinapakita sa atin at dito yung so this is the supernatural yet natural conqueror who comes rule. Dito pinakita niya what is the nature of his perfect kingdom. Nasa verse 7, pinakita niya ito yung describe it magnificently. At dito pinakita niya yung dominion will be vast and prosperity dito will never end. Kaya nga ito ay nagpapatuloy. Nasa oras na ito ay talagang dapat nating bigyan pagpapahalaga sapagkat dito ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. So ito ay masasabi natin na continuation na ito. Kaya nga dito pinapakita niya sa atin na so ano bang dapat mong gawin dito. Kaya nga dito ay pinapakita niya na meditate on awesome titles given to Jesus Christ in this chapter. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So allow its word to have a time in your meditation. Worship Jesus. Pinapakita niya for its aspect of this title. So ito yung kailangan natin mga kapatid. Nasa oras na ito ay binibigay niya sa atin na kailangan natin mapagtibay. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na talagang pinapakita niya sa atin na tayo ay binibigyan niya ng chance na siya yung wonderful counselor, na siya yung mighty God, Prince of Peace na huwag natin kalimutan sapagkat siya yung Diyos na ating Panginoon na namatay sa krus, nagbuwis ng buhay, at sa lahat ng ito mga kapatid, pinapakita niya sa atin na kailangan mo lang ay pakita na sa iyong sarili na kailangan wala yung pagmamataas. Ibigay mo sa Kanya yung kapakumbabaan, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, ibigay mo lahat sa Kanya yan. Lumapit ka sa Kanya ng may kapatawaran sa iyong mga pagkakasala. So ito yung pinapakita niya sa atin mga kapatid, sapagkat dito, pinapakita niya sa atin na sa oras to na the Lord have spoken, na siya nagsasabi nito, na kailangan natin na remember, learn, and invitation and advice na sa lahat ng ito. Pinapakita niya sa atin sapagkat dito na sinabi niya, trust, believe, He is God King, He preserve peace, create peace before today and tomorrow. Kaya nga dito, pinapakita niya sa ating conclusion. Tingnan natin ito mga kapatid, sinabi niya rito sa Revelation 22, sinabi niya mga kapatid. Verse 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Siya, si Jesus Christ, siya ang ating Diyos, ang ating Panginoon, nagsasabi. Ito yon mga kapatid, na dapat nating ipagpasalamat, dumating sa atin na talagang binigay niya ang lahat para mabigyan ka ng pagkakataon na magbagong buhay. Binigay niya sa iyo ang lahat na para gawin ang narapat. Kaya nasa oras ito, huwag natin baliwalain sapagkat kailangan mo lang bigyan itong pagpapalaga. Na sinabi niya, kailangan mo itong tanggapin, na kailangan mo itong gawin, kailangan mo lang i-accept yung kanyang mga advice, kailangan mong manindigan dito. Kailangan mong pakinggan yung payo, pakinggan yung kanyang mga sinabi. Sinabi niya sa Proverbs 11 verse 20 na
kailangan mong i-accept, kailangan mo yung listen and advise and accept the instruction na sa oras tayo pinapakita niya sa atin sapagkat siya ang nagsasabi nito, siya ang nagsasalita na sa oras ito, mga kapatid, kailangan mo lang itong ipakita sa iyong sarili, kailangan mo itong i-accept kasi sinabi niya na magagamit mo to in the future. But kapag ginawa mo to, in-accept mo ito, ngayon pa lang, magagamit mo na siya. Kaya nga ito isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sapagkat dito ay tunay na napakabuti ng Panginoon. Ginamit na si Isaiah na sa oras ito na para mabigyan tayo ng pagkakilala sa Kanya bilang siya yung wonderful counselor, bilang siya yung mighty God and everlasting Father, Prince of Peace. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Panginoon na sa oras ito at muli tayo ay manalangin. Dakilang Ama, muli salamat sa oras ng Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa amin na sa oras ito na sa isang bagay na ito, Panginoon, na pinakita mo sa amin na ikaw ang aming Panginoon, na pinupuri sa nasambahan na sa oras ng Panginoon na binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na maging sa aming sarili, na kilalanin ka namin, Panginoon, at ibigin ka namin, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa at lakas at sa oras ng Panginoon. At muli kami nagpapasalamat sa lahat ng ito. Dalangin ng Panginoon, ang lahat ng ito, nawa ay mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa na sa oras ng Panginoon na ikaw ay tinatanggap nila, nakikinig sa iyong mga payo at na ginagamit ang lahat ng mga instruction na pinakita mo. Panginoon, labis kami salamat sa lahat ng ito. Sa iyo po ang lahat ng ito, mga pinupuli ka namin, Panginoon, in Jesus' name. Amen.